Okay, so recap po na ulit tayo, no? Doon sa last week natin na sermon. So, last week natutunan natin yung 4 kinds of heart, no? Sa gospel, yung pagtanggap ng yung heart na tumatanggap sa gospel. At nalaman natin na yung focus pala ng parable na yon ni Jesus ay dun sa soil o sa heart number 3, na ito ay maging katulad ng soil o heart number 4. No? So kaya natutunan natin na katulad ng number 4, ng heart number 4, kung tayo nasa heart number 3, kailangan natin mag-grow spiritually upang mag-produce tayo ng marami pang bunga. Yun ang purpose ng Lord sa atin, no? Na tayo mag-produce ng maraming bunga. No? Kasi pag hindi nagpo-produce ng bunga, ang ginagawa, anong sabi ng John? Pinuputol at tinatapon sa apoy, sinusunog. So tuloy natin yung ating sermon series sa Mark, no? So today, titingnan naman natin paano ba lumalago ang kingdom, no? At saan tayo kabilang? Yung kingdom coming, kung saan tayo kabilang. Okay, so yung text natin is from Mark chapter 4, verse 26 to 34. Ang title ng ating sermon is Kingdom Coming. Simulan natin sa verse 26. Okay, sabi, and he was saying, patuloy, no? Kausap ni Jesus yung mga alagad dito, no? Tandaan natin doon sa 4 soils, yung parable of the soil, lumapit, nag-alisa na yung mga ibang tao, naiwan na lang yung mga alagad at saka yung mga disciple ni Jesus, no? At hiniling nila kay Jesus na ipaliwanag sa kanya yung parable. Paliwanag sa kanila yung parable. So ito'y katuloy nun, no? Patuloy si Jesus nagbigay ng parable. Sabi niya, and he was saying, the kingdom of God is like a man who casts seed upon the soil. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay may tutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. So, agrarian pa rin, no? Yung parable of the soil, agrarian yun. Ang tema, no? Itong sumunod na parable ni Jesus, agrarian pa rin, no? Kasi nga, madaling mauunawaan dahil ang agrarian nung panahon nila is very common. No? Tapos, makikita natin, merong nag-cast ng seed upon the soil. Meron na namang sower, no? Merong seed, at meron na namang soil. Involved na naman yung tatlo. No? Sino yung sower? Tayo. No? Sino yung seed? Ano yung seed? Word of God. No? And then yung soil, ano yung soil? Yung mga heart natin. Okay, so yung parable ni Jesus, kahawig din no? Parable of the soil. No? Verse 27, and he sleeps and rises. Yung sower. Night and day, and the seed sprouts and grows, how he himself does not know. Natutulog siya kung gabi, ang bumabangon kung araw. Samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung papaano. So hindi na yung soil, no? Parable of the soil, no? Kaya nga pinalitan ko yung title noon. Ang original talaga noon is Parable of the Sower. Ginawa kong Parable of the Soil kasi ang focus ng parable is sa soil, hindi naman dun sa sower. No, ito naman, hindi na yung soil ang focus dito, no? Kundi yung seed o yung buto.
No? Kung paano yun nagtatransform. No? Iba na yung focus, yung seed, no? So makikita natin, pinaliliwanag talaga ni Jesus maigi kung paano nag-grow ang kingdom of God. Una, no, yung heart na nag-receive o tumatanggap doon sa gospel. Ngayon naman, yung paglago ng soil, ng seed. No? Sinasabi ni Jesus na yung sower, sino yung sower? Tayo, no? Walang involvement sa paglago ng seed. Importanteng malaman natin ito, no? Na tayo, wala tayong involvement o wala tayong kakayanan na palaguin yung seed o yung gospel. No? Wala tayong kinalaman sa paglago. Sabi pa, he himself does not know. Hindi alam nung sower kung paano lumalago yung seed. No? Dahil wala nga siyang ginagawa, kundi diligan lang, no? So, dalit salita, yung gospel o word of God, hindi kailangan ng tulong ng sower o tayo. Hindi kailangan ng gospel yung tulong natin. No? Basta't na-share na natin yun, yung Lord na ang bahala ron. Hindi na tayo kailangan. Hindi na kailangan ng tulong natin para mag-transform yun. Kasi wala naman tayong kakayanan ganon na i-transform yung gospel sa heart ng tao. Tanging ang Lord lang, no? Ang may kakayanan nun. Kaya ito yung point ni Jesus dito sa parable na ito. Para ipaalam na yung seed o yung gospel, hindi kailangan ng tulong natin. No? Sabi ni Lord, ako ang bahala dyan. No? Ako ang bahala dyan. Tingnan natin, ano man sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 7. No? Sabi sa verse 6, I planted, Apollos watered, but God was causing the growth. Sino nagpapalago? Ako ang nagtanim, sabi ni Pablo. Si Apollos ang nagdilig. No? Suwalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. No? Bagamat nagsishare tayo, sinishare natin yung gospel, agaya ko, every Sunday, isinishare ko sa inyo yung gospel. Every Thursday, tinuturo ko kung ano ibig sabihin ng mga nakasulat sa Bible. Pero hindi ako ang kikilos sa mga puso sa bawat puso, sa mga puso ninyo upang mag-grow yan. No, ang Lord yan, ang trabaho ko lang ay ihasik yung seed, yung gospel sa inyo. Ang Lord ang kikilos niyan. Siya lang ang responsable dyan. No? Ano pang sabi sa verse 7? So then, neither the one who plants, no? Tingnan natin ngayon ito, ha? So then, neither the one who plants, nor the one who waters is anything, no? But God who causes the growth. Hindi ang nagtanim o ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos. Sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. No? So hindi tayo ang mahalaga, kundi ang Diyos lang. Kasi nga siya ang nagpapatubo. Kahit anong gawin natin pagbibilig dyan, kung hindi patutubuin ng Lord yan, ay mamamatayan. No? Kaya hindi tayo ang malaga, sabi ni Pablo. Kaya pag nag-evangelize tayo, huwag tayong manalangan sa ating sarili. No? Nasasabihin mo, magaling ako, kaya ko yan. No? Kasi kuminsan, ganun na nangyayari. No? Kuminsan, yung sinabi mo, sumunod ka sa prayer o sinner's prayer, no? Or acceptance prayer. Sumunod ka. Akala mo na born again na yun. Hindi yung ganun kadali, no? Kasi kapag sinner's prayer mo at na-born again yun, ibig sabihin, ikaw ang dahilan kung bakit siya na born again.
So, hindi ganun yun. Hindi porket sumunod ka sa akin, susunod sa prayer mo. Sa tingin mo ba, born again na yun? Hindi pa. Huwag mo i-congratulate. Salamat. Born again ka na. False assurance. Doon nagsisimula yung false assurance. Akala niya born again na siya. Kaya wala namang naganap na transformation. No, sabi dito sa ating parable, kailangan may transformation. Kailangan tumubo. No? Hindi yung nag-pray lang siya, born again na. Ganun ba yun? Ganun ba yung sinasabi ng scripture? No? Kaya maraming false assurance na nagaganap dahil doon. Ang Diyos lang ang responsable. No? Sabi ni Paul, hindi ako may sabi, si Paul, no? Ang Lord lang ang responsable para sa growth and maturity. Yun yung tinatawag nating transformation. No? Kaya pag nag-evangelize tayo, huwag nating panghahawakan yung sarili nating kabayanan na matatransform ang tao dahil sa atin. No? That is pride. No? Pride yun. Yun, niluluto yun. Fried chicken. Huwag natin iisipin yun. Huwag din tayo madidisappoint. No? Kung minsan, parang walang transformation na nagaganap. Kahit paulit-ulit mo sinisiran, walang transformation. Kasi, hindi naman tayo nga ang nagpapalago, kundi ang Lord. No? Minsan, maaaring hindi patayin, or minsan, worst case, hindi siya pinilit. No? Pag hindi, tumanda na, siguro mga 10 years, 20 years, minsan, pwede pa rin, na matransform. No? Kaya, huwag tayo mawawala ng pag-asa rin. Hanggat nabubuhay yan, pwedeng matransform. Kaya huwag din tayong mawawala ng isasama ang loob natin kapag hindi tinatanggap yung sinasabi mo. Kasi nga, hanggat hindi yan nabuborn again, hindi niyan maiintindihan yung sinasabi mo. No, naalala ko tuloy nung Sunday, no? Nabigay kami ng tracts, no? Kasama ko yung ilang youth dito. No, nabigay kami ng tracts. So, pagbalik namin, tipo-tipo kami, kumain kami. Habang kumakain, nagkukwentuhan kami, iba't iba yung feelings and reactions ng bawat isa. No? Pagka nire-reject o ayaw tanggapin yung inaabot na drugs. No? Kahit ako, no, na-experience ko rin yung kagaya yung sa Walter, ayaw kaming palapitin ng gwardiya, o palapitin man lang doon sa gate. No? Kaya ang nangyari, dito kami sa kabilang kalsada, sa tapat, no? Namigay ng drugs. No? So, iba't iba yung reaction, no? Iba sumasama ang loob, iiling, no? Parang nadidisappoint, parang ayaw na magbigay ng drugs. Kasi nga, maraming rejection, no? Masutusin. Kaya nga pinakita ko sa kanila kung paano, no? Sabi ko, sabihin mo, babasahin na walang bayad, tatanggapin niya. No, pag yun ang sinasabi nila, walang bayad, tinatanggap kasi akala nila, manghihingi ka ng bayad kung sino may kasalanan sa ganyan. No, yung iba kasing nag-i-evangelize, street evangelism, hihingi sila ng pera sa tao na dumadaan. Kaya damay lahat, no? Akala tuloy, pag nagbibigay ka ng tracts, manghihingi ka rin ng pera. Ayaw tanggapin, no? Pero pag sinabi mo, wala po, libre po yan, babasahin, tatanggapin. No, kaya nga, hindi sa atin nakadepende, huwag tayong magsasamaan loob, no? Pagka gano'n, no? Sinasabi ko sa kanila, nagkukwentuhan na kami, okay lang yun, meron talaga rejection. No? Tignan mo natin yung pinag-aaralan natin. Si Jesus nireject ng buong nation ng Israel. No? Tayo isang tao lang yung nag-reject, dalawa, tatlo. Pero si Jesus, buong nation ng Israel, nireject siya, pero patuloy pa rin siya sa kanyang ministry. Yun nga lang, using parable na. No? Sabi ni Jesus, inintensyahan niya na ang mga taong nag-reject sa kanya. Sabi niya, hindi nyo na mauunawaan o maiintindihan ang kingdom coming. No? Kaya puro parable na lang.
No, tuloy tayo. Verse 28, the soil produces crops by itself. No? First the blade, then the head, then the mature grain in the head. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkal, pagkatapos nahihitik ito sa butil. So ganito yung paglago ng kingdom. No? Ganun yung paglago. Yung soil o yung heart nagpo-produce ng bunga sa kanyang sarili. No, nagpo-produce ng bunga sa kanyang sarili. Uusbong muna daw yung tangkay, tapos sa huli ay mga butil na. Pag ganito na, ready for harvest. No? Ready for harvest na to. So, the same pa rin ang theme dun sa last week parable. Depende pa rin sa pagtanggap ng heart ang growth ng salita ng Diyos. Depende pa rin. Kasi nga, merong pinili, merong hindi pinili. Yan ang hindi matanggap ng ibang mga simbahan na merong pinili talaga at merong hindi. No, kapag hindi pinili, kahit anong gawin natin sa kanila, hindi yan mag-grow. Hindi yan magta-transform. Pero kapag yan ay pinili, magka-transform yan. No? Maaaring number 3 siya, maraming tinig o madawat, or maaaring number 4 siya. No? Talagang matabang lupa. So, depende pa rin sa heart ng tatanggap ng salita ng Diyos. No? Either fruitful o fruitless. No? Fruitful o fruitless. No? Sabi pa, produces by itself. No? Yung seed ang nag-produce ng crops o fruits, di dahil sa intervention ng tao. No? Walang sinabi dyan dahil doon sa nagtanim. No? Wala. By itself ang sinabi dyan. No? Sino nag-intervene? Ang Diyos. No? Yung tinatawag nating divine intervention. No? Yung Lord ang nagpabunga niyan. No? Kaya namunga. Kaya nag-mature. No, ang totoo niyan, hindi kailangan ng Diyos ang tulong natin eh. No, hindi kailangan ng Diyos ang tulong natin para sa growth. No, and development ng seed. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong natin. No, kaya lang tayo na doon kasi gusto pa-participate doon kasi gusto ng Lord ma-involve tayo sa kanyang kingdom. No? Kasi gusto ng Lord lahat ng pinili niya ma-involve sa kingdom, hindi si pastor lang. Kailangan lahat may involvement sa kingdom, hindi si pastor lang. No? Kaya minsan ginagamit tayo ng Lord sa pag-evangelize, no? Kailangan para halimbawa si Sister Grace para ma-born again siya, kailangan niya marinig o kailangan ma-share sa kanya yung gospel ni Sister Shana. No? Pero yung pag-share na Sister Shana sa kanya yung gospel, wala nang kinalaman si Sister Shana. Ang Lord na bahalang mag-transform kay Sister Grace. Ganun yun, no? At ang Lord din nag-prepare ng heart. No? Kung tayo pinili niya, ang heart natin, either number 3 o number 4. No? Eh, kung hindi kayo pinili, kung hindi pinili ng Lord ang isang tao, ang heart niya, number 1 o number 2. No? Kaya maaaring nag-i-start tayo sa condition number 3. Pero, ang goal ay maging condition number 4. No? Maging condition number 4. No? Kasi, kapag hindi tayo naging condition number 4, malalagay tayo sa pinuputol na sanga. No? Magiging katulad tayo nun. Pinupuputulin yung sanga or premature death. No? Premature death ang kalalabasan natin. Gusto ba natin yan? Ayaw natin yung premature death. No? Kasi
Masarap pang mabuhay sa mundo eh. Ayaw natin yung premature death. Okay, verse 29. But when the grain is ripe, he immediately puts in the sickle because the harvest has come. Kapag hinog na ang mga butil, agad niya itong ipagagapas sapagkat panahon na para ito ay anihin. Ano yung sabihin ng ripe? Ibig sabihin may process. Kapag hinog na, ibig sabihin may process na involved. Isisimula sa buto, mag-grow, mamumunga, bubot, and then unti-unti, magiging hinog. No? So dapat maging patient tayo dito. No? Maging patient tayo. Anong tawag sa process na to? Yung unti-unting nahihinog. Sa mga youth. Anong tawag dun sa process na yun? Na unti-unting nahihinog tayo. Hindi natin alam, no? Sanctification. Sanctification ang tawag doon. Unti-unti yun, everyday, daily, nagaganap sa ating buhay. No, hindi yung one time, big time. Kasi nga, sobrang tigas ng ulo natin. Sa sobrang tigas ng ulo natin, pabalik-balik tayo sa kasalanan. Pabalik-balik. Babaguhin tayo. Pag bago, sausaw na naman doon. Babaguhin na naman, sausaw na naman. Alam ng Lord yung ating karakter, no? Ganun tayo katigas sa ulo. So, merong expected result sa lahat ng seeds, no? Ano yung expected? Na ito ay mahinog o maging Christ-like. No? Yan ang goal ng isang mananampalataya, to be Christ-like. No? Kaya merong harvest. Ano ibig sabihin ng harvest dito? Yung harvest dyan, ang ibig sabihin, judgment. No? Judgment yan. Kapag hinarvest na ng Lord, judgment day. No? Gusto ba natin dumating na yun, yung judgment day? No? Naalala ko yung isang kapatiro namin, no? Sabi niya, sana mag-judgment day na para magkaalam-alam. No? Totoo yun, no? Para magkaalam-alam kung sino ba talaga yung pinili o hindi. Doon tayo magkakaalam-alam. No? Kung ngayon, nakukuha natin tumawa, pag judgment day na, baka hindi na tayo makatawa. No? Kasi, wala na yung second chance yun. Okay, verse 30. And he was saying, how shall we compare the kingdom of God? Or by what parable shall we present it? No? Sabi, saan pa natin maihahambing? O patuloy pa rin yung explanation ni Jesus about the kingdom coming, no? Kaya nga kingdom coming yung ating title. Patuloy pa rin, no? Sabi niya, saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinhaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Rhetorical question to. Alam ni Jesus yung kung ano pa. Kaya lang, sinasabi niya na hindi niyo maunawaan yung sinasabi ko. No? Hindi niyo maunawaan sa ano pang parable kailangan kong gamitin para maunawaan niyo to. Anong illustration pa ang kailangan niyo para maunawaan niyo yung kingdom coming? No? Or second coming ni Jesus, para maunawaan nyo, ano pang parable or illustration. Nagbigay na naman siya ng isa pang parable, no? So, bali dito sa sermon natin, dalawang parable, no? Sabi, it's like a mustard seed, which, when sown upon the soil, though it is the smallest of all the seeds that are upon the soil, no? Ikarong to ba yan? Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. So, agrarian na naman, no? Agrarian na naman, tungkol na naman sa pagtatanim. No? Agrarian na naman para maunawaan ng lahat. Ang pagkakaiba lang nito,
may particular ng seed. Kanina, at saka yung parable of the soil, walang particular na seed, kung anong klaseng seed. Ito, meron na. Anong seed? Mustard seed. No? Mustard seed. So, ito yung mustard seed. Nakakita ba kayo yung mustard seed? Nakita nyo kung gaano kaliit yung mustard seed? Diba? Napakaliit. Actually, sabi ni Jesus, no? Sabi ni Jesus, sabi niya, smallest of all the seeds. Pero hindi mustard seed ang smallest of all the seeds. Kundi, wala nyo. Ano ang pinakamaliit na seed? Yung orchid seed. No? Orchid seed. No? Kita mo, liit lang yan, pero pag lumago siya, kita mo yung puno sa kanan, yan ang mustard tree. No? Ang laki. No? Ganyan pinanlalarawan ni Jesus, yung kingdom coming. No? Eh, sasabihin natin, bakit sinabi ni Jesus na mustard seed ang pinakamaliit? No? Yung statement ni Jesus dito, ang tawag figure of speech. Mga nag-aaral, alam nyo kung ano ibig sabihin. Figure of speech, kasi nga parable ito. No? Hindi scientific yung statement ni Jesus. Hindi scientific, kundi figure of speech. Kasi nga, dahil sa cultural context, na ang mustard seed ay common sa Israel or sa Palestine. No? Kaya makakarelate yung mga apostol at mga disciple niya sa parable. No? 32, yet. No? Sabi niya, when it is sown, you mustard seed, it grows up and becomes largest of all the garden plants. So, ano na naman to, figure of speech na naman. No? Sabi niya, largest. Pero mas malalaking puno kaysa sa mustard seed. No? And forms large branches so that the birds of the air can nest under its shade. No? Ngunit kapag itinanim yung mustard seed, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapabugad sa ilalim nito. No? Anong point ni Jesus dito? Ang point ni Jesus dito, yung seed na napakaliit, lumalago at nagiging napakalaki. No? Para yung ministry niya, no? Ni Jesus, di ba? Nagsimula siya, zero, siya lang mag-isa. No? Nag-start siya ng ministry, unti-unti. No? Unti-unti, hindi naman nung nag-start ng ministry si Jesus, libo kagad hindi. Unti-unti, no? Una niya tinawag, yung apat, no? Si John, yung kapatid niya, si James, tapos si Peter, yung kapatid ni Peter, si Andrew. Yung apat na yun ang una niyang tinawag. No? Kaya makikita natin yung ministry, yung kingdom coming, nagsimula sa maliit, no, hanggang sa lumaki. No? Ngayon, nakita mo natin kung ilang, gaano na karami ang mga mananampalataya. No? At by this time, marami lang sumusunod kay Jesus. No? Although sumusunod lang yung iba, hindi naman siya tinanggap. So ito yung meaning ng parable na sinasabi ni Jesus. No? Bakit kaya ganito? Sa ganito niya ikinumpare yung parable. No? Bakit kinakwento niya na magsisimula sa napakaliit? Kasi nga yung expectation ng mga tao na yung Messiah darating parang isang magiting na military leader. No? Parang ganon, no? Parang sila Alexander the Great yung dating. Yun ang ine-expect ng mga tao na darating na Messiah. Hindi nila ine-expect yung humility sa pagdating ng Messiah. Ine-expect nila grande to, big time to, no? Sikat na tao. Kaya sinabi ni Jesus tong parable na to. Kasi nga, alam ni Jesus yung laman ng isip at puso ng mga tao na maraming hindi naniniwala na siya ang Messiah. Dahil nga yung pinanggalingan niya, di ba, sabi ni Nathaniel,
Meron bang mabuti na magagaling sa Nazaret? No? Kasi, yung pinanggalingan niya, low class. No? Pero yun ay symbol ng humility. Kailan ipapakita yung granding pagbabalik ni Jesus? Sa second coming. No? Doon natin makikita. Pero yung first coming niya, very humble, no? Kasi yung mga tao, gusto nila, alam nila yung Messiah, yung tipong i-overthrow yung Roman government, no? Kasi nga, mali ang pagkakaunawa nila sa ibig sabihin ng Messiah. Si Jesus, karpintero lang. Anong gagawa niya, no? Hindi nga marunong humawak ng espada yan, eh. No? Yan ang sinasabi nila kay Jesus. Kaya hindi matanggap ng mga tao na si Jesus yung Messiah. Pero yung second coming ni Jesus, triumphant, no? Matagumpay at majestic. Dakila. No? Triumphant and majestic. Kailan ba yung second coming? No? The second coming kasi, doon may establish ng full ang kingdom of God. Kailan ba yun? Magaganap. No? Kapag ang buong Israel ay tinanggap na ang pinatay nilang si Jesus ay ang kanilang hari talaga at ang Messiah. Ibig sabihin, kailangan ng national repentance. Doon lang babalik si Jesus. Doon lang yung kingdom coming in full glory. No? Sa panahon ngayon, for now, doon sa mga nag-aaral Thursday, no? Nasa Revelation na kami. For now, anong age tayo ngayon? Age of... wala na, no? Yan sinasabi ko. Wala na, hindi na alam kung anong age tayo ngayon. Age of the Gentiles. Di ba? Wala muna yung opportunity ng receiving the kingdom nasa Gentiles muna ngayon. Yung mga Israelita, hindi pa, nawala sa kanila yun, no? Napunta sa Gentiles. Kasi nga nireject nila si Jesus. Kaya ngayon, mga Israelita, anong religion nila? Judaism. No? May Orthodox Judaism, merong Judaism, napakarami, pero Judaism pa rin, no? Kaya nasa Gentiles muna yung kingdom coming, yung pagtanggap. Nasa Gentiles muna ngayon sa panahon na ito. Kaya tinawag tayong age of the Gentiles. Siguro dapat bigyan ng quiz yung mga Thursday, parang hindi nila natandaan yung napakahirap ng inaral namin, ng Thursday. Mukhang hindi nila natandaan. Ito, natatandaan ba natin kung sino yung ibon doon sa four soils? Sino yung ibon? Tumukha ng seed sa tabi ng kalsada. Si Satan, buti yun, natandaan nyo. No? Buti pa si Satan, natatandaan nyo eh. No? Di ba si Satan yun? So sa paglago, sabi dito, no? Sa bandang huli, so that the birds of air can nest under its shade. No? Kaya ang mga ibon ay nakakapamugad sa ilalim dito. No? Sabi, sino yung ibon? Si Satan at yung kanyang mga demons, no? O mga fallen angels, no? So sa paglago ng kingdom, sabi, maraming mga evil forces na magpapahinga sa kingdom, no? Evil forces, ibig sabihin, mga false teachers, no? Sa kingdom. Yan ay evident ngayon. Nakikita natin ngayon niya. Maraming false sa kingdom, maraming mga false teachers ang pumapasok. No? Pero temporary lang yan. No? Hindi yan i-allow ng Lord na magtagal, no? Kasi nga nasa nasa age of the Gentiles tayo, at the same time nasa church age din. Kaya
Kung kasama kayo dun sa Thursday Bible Study, madali nyo mauunawaan. Nasa age of the Gentiles tayo, at the same time, nasa church age. At sa church age, nandun tayo sa last church age, which is age of Laodicea. Apostasy, age of apostasy. Kaya maraming yung church ngayon, corrupt na. Very corrupt. Dahil sa dami ng false teachers, at sinabi naman ni Jesus yun, kaya hindi na tayo magtataka. No? Hindi na tayo magtataka. Kaya dumadami yung apostasy or falling away. O, mas kilala natin sa salitang backslide. No? Dumadami ngayon. Kasi maraming church ngayon nakapokus lang sa gusto ng tao. No? Gusto lang ng tao nakapokus yung church. Hindi sa katotohanan mula sa Diyos. No? Sila yung mga namumugad sa loob ng church, gaya ng sinabi ni Jesus dito. Tinutukan nila yung bunga. No? Tinutukan nila, pumapasok sila sa church at kinukurap nila yung church. No? So, ano pala yun, ano? Ipinag-prophesy ni Jesus, sinabi din ni Jesus, no? Na ganun pa lang talagang mangyayari. Verse 33, and with many such parables, he was speaking the word to them, as they were able to hear it. No? So, nagpatuloy yung teaching ni Jesus, no? Yung teaching ministry niya. At patuloy niyang ginagamit yung mga parables o parabolic terms, no? Puro parable yung ginagamit niya, no? Para itago yung katotohanan doon sa mga nakikinig, no? Kasi nga nagkaroon ng judgment yung buong nation ng Israel maliban doon sa mga pinili, no? Kasi nga nireject nila si Jesus at nakumit nila yung kasalanang walang kapatawaran, yung blasphemy to the Holy Spirit. Last verse, and he was not speaking to them without a parable, but he was explaining everything privately to his own disciples. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talingaga. Ngunit, ipinapaliwanag niya mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila na lamang. Ang only way ng mga outsiders, alam natin, outsiders, mga unbeliever, insiders, mga believer. Ang only way ng mga outsiders na makilala si Jesus bilang Messiah ay through parables. No? At hindi nila ito mauunawaan. Kasi nga hindi sila pinili. No? Pero kung pinili sila, papapasama sila dito. Kasi sabi, ipinapaliwanag din ni Jesus yung parable kapag sila na lang. Kasi si Jesus lang makakapagpaliwanag dito sa kanyang mga alagad at disciples. Hanggang ngayon, ganito yung sistema. Hindi pa tapos yung sistema na ito, ganito pa rin. Kaya kahit anong gawin natin paliwanag doon sa mga taong outsider, hindi nila maunawaan. No? Minsan nakakapagod rin silang paliwanagan kasi hindi nila maunawaan. No? Pero kailangan natin magtiis, no? Kasi hanggat buhay sila, kailangan natin, hindi natin alam kung sila'y pinili o hindi. No? Hindi natin pwedeng i-judge yun. No? Kaya kailangan, habang buhay sila, sige lang, no? Prayer, share. Pag namatay na, doon lang natin ma-judge yun na hindi pala siya pinili. No? Hindi, kaya yung mga outsider, kahit anong gawin nating paliwanag sa kanila, hindi nila yon maunawaan kasi tatanggapin kasi wala naman sa Holy Spirit sa kanila. No? Yung Holy Spirit ang nagpapaliwanag sa atin. Kahit ako yung sinasabi ko ngayon sa inyo,
Kung wala ang Holy Spirit sa atin, hindi nyo maintindihan to. Nakatanga lang kayo. Ano sinasabi ni Pastor? Hindi nyo maintindihan, no? Subukan mo, tumawag, magpapasok ka ng mga outsider. No? Sabay-sabay kayo nakikinig. Yung mga outsider na yung 100%. Kahit na ipinaliliwanag ko itong mga verse, hindi nila maunawaan kahit ipaliwanag ko. Hindi nila matanggap. No? Kasi nga wala yung Holy Spirit na nagpapaliwanag. No? Kaya mapalad tayo, no? Dapat natin ipagpasalamat sa Lord John kasi nauunawaan natin yung salita niya kapag ito'y ipinaliwanag sa atin. No? Hindi kagaya ng mga outsider, no? Na hindi nila maunawaan kahit may nagpapaliwanag. No? Maliban nila si Jesus magpaliwanag sa kanila. So sa ating pagtatapos, the Word of God is not empowered by our talent. No? The effectiveness of what we do is only as good as it draws others' attention to God's Word. Ang salita ng Diyos ay hindi binibigyan kapangyarihan ng ating talento. Ibig sabihin, yung talent natin, hindi mo kayang bigyan ng power. Yung salita ng Diyos, may power na talaga yun. No? Hindi dahil sa talent natin, hindi dahil sa galing natin mag-share. No? Hindi dahil doon. Meron na talagang power yon. Ang pagiging epektibo ng ating ginagawa, yung pag-share natin, ay kasing maigi lamang kung maakit nito sa iba. Yung mga sinishare natin, na ituon ang kanilang pansin sa salita ng Diyos. Hanggang dun lang yun. Yung ating talent. Yung effectiveness natin, hanggang dun lang. Yung mai-point natin sa kanila yung maituon natin yung pansin nila sa salita ng Diyos. No? Hanggang dun lang yun. Pero yung penetrate yung salita ng Diyos sa kanilang heart, hindi natin kayang gawin yun. No? Sino ang nakagawa nun? Ang Holy Spirit lang. No? Kaya ang tanong, naghahasik ba tayo? No, nasubukan na ba natin maghasik? No, baka magbigay lang ng tracts, nahihiya tayo. Hindi pa talaga totoo. Kumbaga sa paghahasik, mga patakol lang na gano'n yun, no? Hindi yung tunay na paghahasik. Nasubukan na ba natin yung may winawan-unuan tayo? May sinaysayaran tayo na pinapaliwanag mo yung salita ng Diyos. Mas mahirap yun, no? Pero nire-require ng Diyos yun. Mahirap, pero nire-require ng Diyos na tayo ay maghasik. No? Hanggat hindi dumarating yung kanyang full glory. No? Hanggat hindi dumarating yung full glory ng kingdom. Kailangan natin maghasik. No? At kapag tayo ay naghahasik, huwag na natin problemahin kung paano ito uusbong. Ihasik mo lang. O wag mo problemahin yung hindi mo dapat problemahin. Sabi nga, don't problem the problem. Let the problem you. No? Huwag natin problemahin yun. Kasi ang Lord ang magpapausbong nun. Ibigay mo na sa Lord yun. Huwag mo kunin yung trabaho ng Lord kasi hindi mo kaya yun. Hindi natin kaya yun kahit anong gawin natin. Umisan kasi yung resulta ng paghahasik natin, inaatang natin sa mga balikat natin. Kaya nagkakaroon tayo ng disappointment. No? Nadi-disappoint tayo. Lalo na kapag hindi nagre-response yung hinahasikan natin. Nadi-disappoint tayo. No? Nagiging hadlang ngayon yung pag nag-disappoint ka na, ayoko na, tamad na ako. No? Nadi-discourage tayo, ayoko na mag-share. Kasi wala namang nangyayari. No, hindi, no? Pero ito, parable to, no? Ang sabi ng Lord, maghasik tayo. Bago umalis si Jesus, ipinili niya pa rin yan. So, ibig sabihin, napakahalaga. Ano sabi ni Jesus? Go and preach the nation and make disciples. Teach them what I told you.
ituro nyo yung tinuro ko sa inyo. No, hindi yung natututunan natin ay nasa bulsa lang natin. Hindi ganon, no? Kailangan yung natututunan natin, i-share din natin sa iba. No? Kasi yan ang gusto ng Lord, yun ang purpose natin. To preach the nation and make disciples. No? Kasi as a church, kung hindi natin gagawin yun, kaya nga ibinalik ko yung tracts giving, no? Ultimo sa tracts man lang, kapag mas magawa natin yung purpose o function ng isang church. Kasi kung hindi natin magagawa yung purpose o function ng isang church, aalisin ng Lord yung church na to, maniwala kayo sa akin. No? Aalisin ng Lord to kasi ano sasabihin ng Lord? Hindi nyo naman nagagampanan, yung inuutos nyo dapat yung gampanan, alisin na lang kayo. Goodbye na. No? Mag-goodbye tayo sa isa't isa. No? Kailangan natin kumilos lang, hindi si pastor lang. Hindi pwede si pastor lang palagi. No? Pwede ko ipakita yung example, pero hindi palaging ako. No? Kaya, ipagkatiwala natin sa Lord yan. No? Hasik tayo at pagkatiwala natin sa Lord yung resulta, yun ang gusto niya. No, huwag tayong maghahasik na, bakit hindi ko na ano to kailangan ganito gawin ko para hindi, no, hindi ganun yun. Si Lord bahala dyan. Gawin mo yun, dapat mong gawin. At gagawin ni Lord yung dapat niyang gawin. No, dapat ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Lahat, ha? Pag sinabing lahat, hindi lang yung ating paghahasik, yung ating buhay, yung ating mga plano, lahat. Yun ang gusto ng Lord. Kasi wala naman tayong kakayanan para gawing mabuti ang isang bagay. Hindi natin kaya yun. Ang Lord lang ang kayang gumawa ng mabuti dahil siya lang ang mabuti.